Magandang hapon po mga kabida. Dito naman tayo. It's Saturday, October 4. Andito tayo dahil nga gaya ng ating pong pangako, basta nakaabot tayo ng 1,000 views, papaluapan natin yan. And gaya nung na-post ko kanina, ang ating pong pag-uusapan ngayon ay isa na namang napakahusay na linyada. Alam nyo, at kilalang kilala nyo linyada na to. May sample tayo na hawak dito. Walang iba kundi po ang John Arden. Di ba? John Arden. Yan po ang ating tampok na bloodline sa linggong ito. Ayan, so excited ako na pag-usapan si John Arden kasi relatable eh. Relatable yung story niya ng pag-iibon. Nakakatuwa kasi si John Arden at a very young age, pinanganak siya mga 1890s, 1893 kung di ako nagkakamali, sa bansang Holland o Hollander naman tangan o Netherlands. At a very young age, nakitaan na talaga siya ng potential sa pag-iibon. Maliban doon, sa salitang Ilocano, napakawido, napakatalino, pagdating sa ibon. Bakit? Kikwento ko sa inyo. Si John Arden ay nag-aaral nung elementary sa isang Catholic school sa Holland. And ang naging professor niya doon, ang kanyang naging unang-unang inspirasyon sa pag-iibon ay si Father Paulos. Yan. Si Father Paulos, isang magaling din na educator, marunong mag-motivate ng mga estudyante. Ikwento ko sa inyo kasi maraming makaka-relate dito. Dahil doon sa kanyang estilo, si Father Paulos, ang ginagawa niya, ini-encourage niya yung kanyang mga estudyante na makaipon ng mga red cards. Red cards. Ano mangyayari sa red cards? Pag umabot ng 6 na red cards, ang naipon mo dahil ikaw ay magaling sa klase, very participative, very active ka, ay may kapalit yun na libro. Bibigyan ka niya ng libro. Ganon kagaling kautak si Father Paulos. Instead na bigyan ka niya ng chichirya, ang bibigyan niya sa iyo libro para lalo ka pang maging mahusay sa pag-aaral. O ganon ang naging sistema niya. Kanya lamang may isang batang kalapatid na estudyante si Father Paulos. At walang iba nga kundi si John Arden. And ang ginawa ni John Arden, isang araw, kinausap niya si Father Paulos. Sabi niya, Father, meron akong sa inyo, request sa inyo. Pag-uusayan ko yung pag-aaral ko, gagalingan ko sa klase, iipunin ko yung 6 na red cards. Pero ang kapalit, hindi po libro. Alam niyo kung anong hiniling niya. Siyempre, alam niyo. Kalapate. Yes. Pigeons po ang hiningi niya sa kanyang mentor, sa kanyang principal, kung ano man ang tawag sa kanya nung time na yon. So, dahil po napakabait at mahusay na nga na motivator itong si Father Paulos, he obliged, nakinig siya doon sa kagustuhan ng kanyang estudyante. And the rest is history. Doon na nag-umpisa ng pag-iibon itong si John Arden. Okay? So, going back, trinay lang natin ng ibang anggulo naman dito sa ating law para hindi naman nakakasawa, So, going back, etong mahusay na si John Arden ay nakaisip ng paraan nga para makamit niya yung kanyang gustong-gustong gawain o yung pag-iibon. Pero mind you, yung pong mga unang ibon na nakuha niya sa kanya pong professor ay hindi po mga racing pigeon, yung pa yung mga ordinary pigeons lang. Pero si John Arden, he has something in mind. Meron siyang gustong magawa talaga, At hindi lang ordinaryong pag-iibon o pag-aalaga ng kalapate, but pagkakarera ng kalapate. Etong kwento ng John Arden, sorry. Tingin ko kailangan na ito series din natin. Kasi ang ganda ng kwento niya. Marami tayong matututunan dun sa buhay niya, sa talambuhay niya.
ang daming ang daming pointers along the way na kahit ako, sabi ko, maraming application sa buhay at pwedeng maging inspiration. So, try natin na ito gawing dalawang series. Itong una, focus tayo sa first series sa kanyang buhay. And later on, yung second series, ay tingnan natin kung sino mga international and local fanciers na nakinabang sa itinayong dynasty o foundation line ni John Arden. Okay? Okay. Sige. Dala ko na naman yung aking kodigo kasi mahaba to, mahirap na. Nagkakaedad na tayo, mahirap i-memorize lahat. Sige, tuloy po tayo. So later after na ma-meet niya si Father Paulos, tuloy-tuloy pa rin siya sa pag-aaral until such time that he met itong Omen Brothers. Yeah. This time, ang mga Omen Brothers ay magbibigay na ngayon ng yung hinahanap talaga ni John Arden na exposure sa karera ng kalapate, dahil ang Omen Brothers, itong pamilya na to ang sumisikat sa kanilang lugar pagdating sa karera, middle distance. And yun, binarkada niya nga itong itong Omen Brothers. 7 itong na magkakapatid. 6 na magkakapatid. At dahil sa nakitaan siya ng potensyal at nakitaan din siya ng kabutihang asal nung tatay ng Omen Brothers, hindi ko na nabanggit, ay para siyang itinuring na the 7th son of the Omen Brothers. Bakit kamo? Bakit kanyo? Kasi po, tinuruan siya ng tatay ng Omen Brothers kung paano mag-ibon. The foundation of how to raise a racing pigeon. So, yon. And dumating pa sa punto na nung nagkakarera na itong si John Arden, ay tinalo pa niya o tinatalo na niya ang kanyang mga tropa, ang Omen Brothers, using the same lines na ginagamit din ng Omen Brothers, kasi doon siya nakakuha ng mga racing pigeon sa Omen Brothers. Grabe, ganun po kahusay, ganun ka-gifted si John Arden. Ayan. Then later on in his life, syempre nagkapamilya siya. Nagkapamilya si John Arden at nagkaroon siya ng isang anak na si Anton. And nagkataon si Anton na isa rin na born fancier, mahilig din sa kalapate. Kaya swerte si Tatay John Arden. Si Tatay John kasi meron na siyang tagapagmana. At doon nag-umpisa, yung magandang kasaysayan, serye ng kasaysayan o parte ng kasaysayan ng pag-iibon ni John Arden at ang kanyang anak na si Anton. Yan. So yun, naging naging competitive lalo kasi dalawa na sila na nagtutulungan. Tumutulong yung kanyang anak sa paghanap ng mga lines, sa pagbibreed, at sa lahat o basics na ginagawa ng mga fanciers. At malaking tulong yun dahil parehas silang passionate ng kanyang ama. Ayan. Later on pa ay nalaman din ni John Arden na ang isa niyang uncle, si Henry Ridge, ay isa rin na sumisikat, o marami ring naipapanalo na. Dito nagkakaroon na ng transition. Itong uncle niya, nalaman niya na mahusay sa long distance. Kasi initially, si John Arden ay nakafocus sa middle and short distance. Pero sa pagtakbo ng panahon, yun na. Naghanap na siya ng another level. And doon niya na-realize o nalaman na meron pala siyang malalapitan na uncle niya. Walang iba nga kundi si Henry Ridge. At doon nag-umpisa yung mga acquisition niya sa kanyang uncle. Maraming kwento actually ang internet, maraming pinakita doon ng mga lines na na-acquire ng kanyang uncle. That makes his uncle one of the best sa Holland. Pero hindi ko na ikikwento lahat yun kasi sobrang daming details yun. Okay, so shortcutin natin as much as possible, pagdating ng 1930s, 1930s na kasi pinanganak siya ng late 1800s, siguro more or less ang kanyang mga edad na dito ay mga 40 na, mga 40 years old na siya. Meron na siyang foundation
based on the acquisitions, yung mga pagbili niya ng mga ibon, kasi kilala siya na isang stock fancier. Ibig sabihin, pag pumupunta siya sa isang loft, talagang sisilipin niya yung magagandang lines doon at bibili niya at gagawin niyang stocks. Itatabi niya yon para doon sa kanyang mga breeding plans. Ano kasi, visionary siya. Unlike the usual fanciers na bibili lang, meron siyang plano may mga long-term plans si John Arden. And pagdating ng 1930s, merong at least 1, 2, 3, 4, 5 na lines na later on naging component, naging parte ng kanyang tagumpay as one of the best long-distance flyers sa kasaysayan ng pagkakarera ng kalapati. Ano-ano itong mga lines na to? Excuse me po. Ano-ano mga lines itong mga to? Number 1, yung Osro. Isusulat ko dyan para mas maintindihan nyo. Another one, yung Henry Rex o Henry Ray. Meron siyang nakuha din ng mga decac na naging foundation na rin niya. Nakakuha rin siya ng Wilhelm van Kampenhoek. Meron din siyang Wagemaker and Test Stock. Medyo hindi familiar sa ating mga pandinig. Pero this bloodline serves as the foundation of John Arden. Dito siya nakilala. Dito siya nag-umpisa as long distance and extreme long distance flyer. So, eto na. Pa-exciting na pa-exciting ang buhay niya, no? After 1930s, o after the World War II na nangyari noong 1940s, ay dumating na sa buhay niya. Hindi babae ha. Dumating na sa buhay niya ang isang pigeon figure, no? Isang persona, isang tao na lalo pang nakatulong kung bakit nagkaroon tayo ng John Arden sa kasaysayan ng pag-iibon. Walang iba kundi si Pete Dewart. O yan, sino nakakalala kay Pete Dewart? Si Pete Dewart, I think associated sa Delbar. Si Pete Dewart kilala as pigeon, ang tawag sa kanya is pigeonologist. Siguro ang isang pigeonologist, sa aking pagkakaintindi lang, ay isang scientist na marunong sa pag-iibon. Isang expert that uses scientific approach sa pag-iibon. Ayun, pigeonologist. Someone who knows a lot about pigeon. Yan. So, and isa na nakatulong sa kanya yung linyada ni Pete Dewart, yung Delbar. In-infuse niya rin yan sa kanyang mga hawak-hawak na mga linyada. Kung bakit lalong nag-upgrade ang kanyang linyada dahil sa linyadang Delbar ni Pete Dewart. But more than that, ito yung pinakamalaking contribution po ni Pete Dewart sa buhay kalapatid ni John Arden. At sa atin din, ating mga nakikinabang sa mga John Arden ngayon. Bakit? Si Pete Dewart po ay kilala, sabi nga, he is the architect of the John Arden pigeons. Sabi nila yan, sabi ng internet. The builder is John Arden but the architect is Pete Dewart. Ano ibig sabihin nun? Maaring nakatulong si Pete Dewart dun sa trajectory, yung direksyon na gustong tahakin ni John Arden. Maaring nagbibigay siya ng mga advices dahil isa nga siyang expert at pinapakinggan siya ni John Arden. Naniwala sa kanya si John Arden. Siya ngayon ang nagbi-breed, siya ang builder. Si Pete Dewart, siya ang nag-iisip. Ano pa ang pwede mong infuse? Ano pa ang pwede mong gawin para lalong makamit mo, mabilis mo makamit yung goal mo to become the best long distance and extreme long distance
fancier. Ayan. So, yun po ang ayon sa internet, again, kung meron kayong information, please share. Huwag po kayong magkakait. Basta wag lang manlalait. Okay. So, tuloy tayo. No? Maliban pa doon na nakatulong talaga itong si Pete Dewart. Paano? Si Pete Dewart po kasi ay isa ring trader. No? Trader siya ng mga ibon. Ang ginagawa niya, kumukuha siya ng mga lines ng ibon sa iba't ibang fanciers. And then, ibebenta niya sa ibang mga fanciers din. So, nagkakaroon ng circulations ng mga bloodlines, no? Nagkakaroon ng mga co-breeding, nagkakaroon ng palitan ng mga linyada. And si Pete Dewart, ang ginawa niya, dahil nga sikat na ito ngayon, si John Arden, siya ang umakto na trader ng mga ibon ni John Arden. And hindi lang doon nag-end na hindi na doon na tapos na, benta na, tapos na, hindi ganon. Anong nangyari dyan? Yung mga ibon ni John Arden ay naikalat sa mga mabubuting kamay, sa mga magagaling din na nag-iibon during those times. At na-improve nila yung mga linyada ni John Arden. And in return, si Pete Dewart naman, kukuha din siya doon sa mga nakadevelop ng linyada ni John Arden. At ibabalik niya rin kay John Arden. Ganon yung nangyari. No? Pag nanalo yung mga lines ni John Arden sa ganitong loft, sa ganitong fancier, kukuha din siya doon. At ibabalik niya ngayon sa baseline ni John Arden. So, yun po ang isang malaking bagay na naitulong ni Pete Dewart sa tagumpay ng John Arden. And to give emphasis sa bagay na yan, no? Around 1960s, ano po? Around 1960s, sabi dito, yung tinatawag natin na evolution, yung evolution, talagang ano na eh, nag-peak na ang kasikatan ni John Arden. Alam nyo kung anong nakakontribute? Yun nga yung ginawa ni Pete Dewart. Merong isang sikat noon na nag-iibon na ang pangalan ay si Ton and Pete Lightenberg. Yan. Si Ton and Pete Lightenberg bred their famous hen, si Old Wheatpen. Si Old Wheatpen, ibon ito ha, pinares nila sa isang John Arden. Grabe ha. Ano ang sumunod dito na siguro itong kamanga-manga? Yung naging anak ng pairing nito, John Arden Bird cross Old Wheatpen. Naglabas po ito nung tinatawag na number 10 of Lightenberg. Number 10, ibon po yun si number 10. Si number 10 of Lightenberg at saka si Old Deferent Z. Isulat ko na lang kasi ang hirap ng mga Hollanders magsalita. Of Van der Wegen. Yan po ang naging resulta ng breeding na yan. Dalawang immortal na ibon, no, breeders. And later on, itong si 10 of Lightenberg, ito po ang pinanggalingan ng Dole. Si Dole, yung pinakasikat na long distance bird ni John Arden. Nilaban sa 17 o 17 long distance races and won 17 perfect, no? 17 prizes. 17 karera, 17 prizes din ang nakuha. Yung po si Dole o D-O-L-L-E. Yung po ay resulta ng pairing ng ibon ni Lightenberg. Ang naging anak noon ay si number 10 of Lightenberg. Yun ang magulang ng Dole at ng iba't iba pang mga Dole kasi maraming mga Dole o Dole na masumunod. And yun na nga, hindi lang doon sumanga pa yan dahil yung isang anak noon ay naging foundation na ng Van der Wegen. Ang question ngayon,
sa dinami-dami at kahaba-haba ng history ni John Arden, ano ba ang naging bunga ng kanyang pinaghirapan? Number one, si John Arden po ay kilala bilang not only a great fancier but also a great breeder. Dahil sa kasalukuyan, ang kanyang mga na-breed na ibon ay napapakinabangan worldwide, no? Hanggang ngayon, no? Isa po dyan na nakinabang sa kanyang ibon ay si Joston. Yan, si Joston po, at dudugtungan natin yan later on sa next series natin. Isa po yan sa nakinabang sa kanya. Maliban sa mga nabanggit ko, yung si Van der Wegen, galing din sa John Arden. Sa susunod po na ating vlog, pag-uusapan natin sino-sino internationally, maliban kay Joston, ang mga gumamit ng John Arden. Nagbigay sa kanila ng tagumpay sa kanilang law, both internationally and locally. Marami po yan. Napakadami, no? Yung isa dyan, nanalo sa Alegre OLR. 1/4 nung dugo ng ibon, kung di ako nagkakamali, ay John Arden. Meron dyan, ulit-ulit na nananalo sa mga MacArthur races, John Arden ang gamit. Ayan, so, mga kabida, marami pong salamat sa inyong pong pag-aantay at sa inyong pagtutok. Hanggang sa ulitin po, magkita-kita po ulit tayo dito sa aking YouTube channel, Bida Animalia. Huwag niyo pong kakalimutan, kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please subscribe, no? And please watch the video without posing po, para kahit naman po paano may bumalik naman sa akin. Ayan, so maraming salamat mga kabida. Lagi po akong grateful po sa inyong suporta. Dahil sa totoo lang po, kayo ang tunay na bida.